inilabas niya sa Ehipto ang amin mga ninuno, ayon na rin sa mga kwento nila sa amin. At ngayon pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midianita. Sinabi ng Panginoon kay Gideon, "Umayo ka at gamitin ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang sun at susubo sa iyo." Sumagot si Gideon, "Pero paano ko po maililigtas ang Israel? Ang pamilya po namin ang pinakamahina sa lahi ni Manase at ako naman po ang pinaka-aba sa pamilya namin." Sumagot ang Panginoon, "Tutulungan kita at lilipulin mo ang mga Midianita na parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao." Sinabi ni Gideon, "Kung nalulugod po kayo sa akin, Panginoon, bigyan niyo po ako ng palatandaan na kayo talaga ang nag-uutos sa akin. Huwag po muna kayo umalis dahil kukuha ako ng ihahandog ko sa inyo." Sumagot ang Panginoon, "Hihintayin kita." Umuwi si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa siya ng tinapay na walang pampal sa damit ang kalahating sako ng harina. Pagkatapos inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw nito sa aldero at dinala niya ang pagkain sa anghel doon sa puno ng terebinto. Sinabi sa kanya na anghel ng Diyos, "Ipatong mo ang karne at tinapay sa batong ito at buhusan mo ng sabaw." Sinunod ito ni Gideon. Pagkatapos inabot ng anghel ng Panginoon ang pagkain sa pamamagitan ng tungkod na hawak niya. Bigla na lang lumabas ang apoy mula sa bato at tinugok ang karne at ang tinapay at nawala na ang anghel ng Panginoon. Napatunay ni Gideon na anghel na ng Panginoon ang nakita niya. Sinabi niya, "O Panginoong Diyos, nakita ko po ng harapan ng anghel ninyo." Pero sinabihan siya ng Panginoon, "Huwag kang mag-alala at matakot, hindi ka mamamatay." Nagpatayo si Gideon ng altar para sa Panginoon at tinawag niya itong nagbibigay ng kapayapaan ang Panginoon. Hanggang ngayon naroon pa rin iyon sa Opera sa lugar na mga angkan ni Abiezer. Ang pangalawang pagpapakitayam, nakita ni Daniel ang isang anghel na makikita sa aklat ng Daniel, Kapitulo 10. Na ikatlong taon ng paghahari ni Ciro ng Persya, isang pahayag ang dumating kay Daniel na tinatawag ding Belteshazzar. Ang pahayag na iyon ay totoong mulik mahirap unawa. Ngunit naunawaan din ito ni Daniel dahil sa pamamagitan ng pangitain. Noon, akong si Daniel ay 3 linggo nang nagluluksa. 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang masarap na pagkain, ni tumikim man lang ng karne o alak, ni hindi ako naglagay ng langis sa arangulo. Noong ika-24 na araw ng unang buwan, habang nakatayo ako sa pampang, isang lalaking nakadamit ng telang lino at may sinturong yari sa lantay na ginto. Ang katawan niya ay kumikinang na parang topas at ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. Nagliliyab na parang sulo ang kanyang mga mata. At ang kanyang mga paa kamay ay nagniningning na parang makinis na tanso. Ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Akong si Daniel lamang ang nakakita sa pangitain sapagkat nagtakbuhang nanginginig sa takot at nagsip pagtago ang aking mga kasama. Naiwan ako mag-isa, kaya ako lang ang nakakita na sa pangitain. Nawalan ako ng lakas at ako'y namutla. Nagsalita ang lalahang iyon at nang marinig ko ang kanyang tinig, walang malay akong nagsubasob sa lupa. Ang pangatlong pagpapakita ay ang nakita ni Zacarias. Ang isang anghel, makikita ito sa Lukas, Kapitulo 1, versikulo 8-20. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel.
na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniniwala sa mga sinasabi kong matutupad, pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka maaapang salita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Ang pangalawang, pagpapakita ng anghel ay paano sila nagbabalat tayo. Ang Biblia ay naglalarawan din ng mga anghel na nagpapakita sa mga tao sa anyo ng ordinaryong tao. Tulad ng pagpapakita ni Jesus sa mga disipulo matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ay nasa Lucas 24. At narito ang muling pagkabuhay ni Jesus. Maaga pa na araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan. Dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatahib sa libingan. Ngunit nang humasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Jesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari. Biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar na makapatay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naalala na ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una, kaya tumuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pang nilang kasama ang buong pangyayari. Ang mga babae ito'y sina Maria Magdalena, Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mahal babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay pahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuho siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino na ipinambalik kay Jesus. Kaya tumuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang anghel bilang mga espiritu. Ang Biblia ay naglalarawan din sa mga anghel bilang mga espiritual na nilalang. Makikita ito sa Hebreo 1, versikulo 14. Maaari hindi natin sila makita sa kanilang espiritual na anyo. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo o pangmangsipaglingkod sa kapakinabangan ng manggagmamana ng kaligtasan. Ay kaapat ay ang mga anghel bilang mga sugo ng Diyos. Sa marama kwento sa Biblia, ang mga anghel ay nagsisilbing mga sugo o mensahero ng Diyos. Sila ay nagdadala ng mga mensahe ng pag-asa, pag-aliw o babala sa mga tao. Ang mga anghel ay nagsisilbing tagapamagitan sa Diyos at sa sangkatauhan. Ikalima, ang anghel bilang mga protektor. Ang Biblia ay nagsasabi na ang mga anghel ay protektor ng mga tao nagmamahal sa Diyos. Ang awit 91, 11 hanggang 12 ay nagsasabi sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang iligtas ka sa lahat na iyong mahalahan. Ang ika-6, ang mga anghel bilang mga lingkod ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi na ang anghel ay naglilingkod sa Diyos sa iba't ibang paraan. Ang Hebreo 1, versikulo 14 nagsasabi, hindi ba ang lahat ng mga anghel ay mga espiritong naglilingkod na ipinadala upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Ang mga anghel sa paghatol, bagamat ang mga anghel ay naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at protection, mayroon din silang papel sa paghatol. Ang Apokalipsis 20 ay naglalarawan ng mga anghel na nakikilahok sa paghuhukom sa mga tao sa araw ng paghuhukom.
Sa pangkalahatan, ang Biblia ay hindi nagbibigay ng isang tiyak na sagot sa tanong kung maaari nating makita mga anghel. Maaari silang magpakita sa atin sa iba't ibang paraan, ngunit ang kanilang presensya ay kadalasang hindi nakikita sa ating mga mata. Ang Biblia ay nagpapakita sa atin na ang mga anghel ay mga kapangyarihan at nilalang na nasa itaas ng ating pangunawa. Maaari hindi natin sila makita sa pisikal na paraan, ngunit naniniwala tayo na naroon sila, paglilingkod sa Diyos at nagbabatay sa kanyang bayan. Ang mahalaga ay ang pananampalataya natin sa kanilang presensya at sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi na ang anghel ay mga lingkod ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi na ang anghel ay mga lingkod ng Diyos na nagbabatay sa mga tao at nagsasagawa ng kanyang kalooban. Ang Biblia ay nagsasabi na ang Diyos ay gumagamit ng mga anghel upang gawin ang kanyang kalooban at maaari silang magpakita sa iba't ibang paraan. Kaya hindi natin dapat itakwil ang posibilidad na sila ay nakikipag-ugnayan sa ating buhay. Sa pagtatapos ng ating pag-uusap, naging malinaw na ang mga anghel ay mga kapangyarihan at nilalang naglilingkod sa Diyos. Ang mga anghel ay mga lingkod ng Diyos na nagbabantay sa atin at nagsasagawa ng kanyang kalooban. Tandaan natin ang kanilang kapangyarihan at kanilang pag-ibig at palaging humingi ng kanilang patnubay at protection.